What is up you guys? It is your boy Updated Weeb at kalalabas lamang ng leaks and spoilers para sa chapter 245 ng Jujutsu Kaisen. Nafi-feature dito ang nangyayaring resulta ng trial kay Ryomen Sukuna at ang hindi nila inaasahang pagkakamali. Pero wag na nating patagalin pa at mag-proceed na agad tayo sa spoilers. Pinakaunang page makita natin na nagpatuloy na nga ang laban sa gitna ni Hakari at ni Uraume. And since napalayo na nga ang dalawang ito mula kay Ryomen Sukuna, nagkaroon na sila ng parabang duel. Makita natin na sa pamamagitan ng curse technique ni Uraume na ang Frost Calm, which is the very essence ng kanyang curse technique, na ang i-turn ng kahit na anong bagay into a super cool state na dahilan niya kung bakit ito ay nag-freeze. Tinamaan ng Frost Calm ni Uraume ang kalahating parte ng torso or ng upper body nitong si Hakari, na dahilan naman kung bakit ito nanig at naging yelo. Nang dahil dito hindi nakagalaw ng maayos si Hakari at sinamantala naman ni Uraume ang pagkakataong ito para suntukin siya at nadahilan naman kung bakit nag-shatter ang kalahating parte ng katawan ni Hakari. Hindi naman naging kampante si Uraume at agad pa siyang nagpe-prepare ng isang follow-up attack para kay Hakari, subalit nagulat na lamang siya nang biglang nag-overextend ang kanang kamay ni Hakari na supposedly nag-shatter at naputol na nga. Kad na ginrab ni Hakari ang mukha ni Uraume at ihinampas siya sa isang building na underneath lamang nilang dalawa na dahilan kung bakit nawasak ang mismong building na yon. Again, nag-prepare na naman ng isang ice attack si Uraume pero ang hindi niya inaasahan matapos niyang tamaan ng solid ang left part ng abdomen ni Hakari. Hindi yun ininda ni Hakari at nagpatuloy lamang ito sa pag-rush or ang pagsugod sa kanya. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nagre-regenerate na naman si Hakari, na isang bagay na hindi na natin dapat ikagulat dahil alam naman natin kung gaano ka-potent ang reversed curse technique ni Hakari Kinji. Upon close contact ay tinangkang sipain ni Hakari Kinji ang left part ng katawan ni Uraume pero nagawa yung ipari ni Uraume, nagawa niyang i-block at habang binablock niya ito ay ginamitan niya pa ito ng kanyang Frost Calm habang fini-freeze ang paa ni Hakari. Subalit nagawa na naman yun ng paraan ni Hakari habang hinuhubad ang kanyang boots at sinisipa itong si Uraume gamit ng kanyang dalawang paa. Nadahilan naman kung bakit tumalsik si Uraume ng napakalayo habang sinisira ang napakaraming buildings sa trajectory ng kanyang pagtalsik. Unti-unti nang na-realize ni Uraume na talagang hindi niya pwedeng maliitin si Hakari at inaccept niya na i-treat si Hakari as an exception, hindi as a human being but as a worthy opponent. Habang ina-acknowledge nitong si Uraume na gagamitin niya na ang lahat ng kanyang makakaya at ang kanyang full potential sa magiging duel nila ni Hakari, agad namang nagsimulang pumatak ang ulan. Which is very dangerous para kay Hakari dahil paano na lamang kung gamitin ni Uraume ang mga water droplets at i-turn ito into ice na magagamit niya para paulanan ng mga atake si Hakari. Pero instead nakabahan, matakot at umurong sa laban, mas lalo lamang ginanahan si Hakari habang sinasabing napakatagal na niyang nagpapainit kaya bigyan na siya ng isang very cold one nitong si Uraume. Kumunod na panel naman, magpo-proceed naman tayo sa scene kung saan nangyayari ang trial ni Sukuna, ni Yuji Itadori at ni Higuruma, which is happening sa loob mismo ng barrier technique ni Higuruma na ang deadly sentencing. Dito ay binanggit ni Higuruma na ipagpapatuloy na nila ang kanilang trial ni Yuji Itadori but this time mavo-void ang pagiging suspect or ang pagiging isang kriminal nitong si Yuji Itadori at ang natitirang suspect na lamang ay itong si Sukuna. Maraming bagay pang pinagsasabi si Higuruma habang nag-iisip siya ng way kung paano nila surely mapapatawan ng death penalty si Ryomen Sukuna. However, si Sukuna naman walang kapake-pakialam habang sinasabing dalian at bilisan na daw ni Higuruma sa ginagawa niyang proseso dahil alam niya na ang rules at ang dapat mangyari sa loob ng domain expansion ni Higuruma dahil nga nasa katawan pa siya ni Yuji nang gamitin niya ito nung una pa lamang. Nang dahil dito agad na pinatawan ng death penalty si Ryomen Sukuna nang walang kalaban-laban dahil hindi man lamang siya nag-deny kaya automatically tinuring na siyang guilty. Nang dahil dito napatawan si Sukuna ng confiscation at makukuha na din ni Higuruma ang kanyang executioner's sword. Pero hindi man lamang kinabahan si Ryomen Sukuna at mas lalo patong natuwa at para bang mas lalong na-excite nang dahil na nga sa ang interest niya lamang sa laban na ito ay ang executioner's sword ni Higuruma. Dahil alam naman natin kung gaano yung kalital na kahit na konting galos lang kaya ka na nun patayin. And since tapos na nga ang trial at na-achieve na nila at dumaayon ang lahat sa kanilang mga plano, nasira na ang barrier nitong si Higuruma, na-confiscate na nila ang curse technique ni Ryomen Sukuna at hawak niya na ngayon ang executioner's sword, agad namang nagsilabasan si Kusakabe, si Choso at si Ino para pagtulungan si Ryomen Sukuna at dito'y mawi-witness na naman talaga dapat natin sana ang Jump Kaisen. Pero bigla na lamang naramdaman ni Higuruma ang kaba at biglang para bang may bumulong sa kanyang tenga na nagsasabing, "Do you want to die, Higuruma?"
Then after that, just as they were rushing right into Sukuna para nga pagtulungan na siya at bugbugin gamit ang overwhelming number nila, nagulat na lamang sila nang biglang nagkaroon ng paulan ng slashes ni Ryomen Sukuna na sinalo naman ng buong-buo ni Higuruma at ni Kusakabe. Luckily, the slashes were not very strong at hindi ganon kalital ang tinamo nila kung hindi mga mabababaw na wounds lamang. Dito na nagsimulang ma-realize ni Higuruma na ang inaakala nilang napakalaking advantage na nakuha nila ay isang imahinasyon lamang. Imbes na ang makonfiscate dito ay ang curse technique ni Ryomen Sukuna, ang na-confiscate nila ay ang curse technique ng curse tool na hawak nito. Therefore, ending the chapter in a very sorry state para sa allied sorcerers dahil ang natatanging way at ang natataling glint of hope nila na tsansang makapalag man lamang sa King of Curses ay wala na rin ngayon. There is one question here, sa nagdaan sa mga huling panels na ito, nasaan si Yuji Itadori? Could it be na may pinaprepare siya na isang bagong atake? Maaari bang may tinatago silang plano na dapat gampanan ni Yuji? Hindi natin alam ang tungkol dyan pero surely mangyayari at mare-reveal naman yan sa susunod na chapter dahil walang chapter break next week. But before that, make sure muna na mapapanood nyo ang ating official translation scans review na maaaring maging available by Friday or Saturday. So that mas malinaw natin ang bawat detalye at nako-confirm natin doon ang bawat bagay na hindi na-confirm sa leaks na to. If you reach this point, surely you had a great time naman, diba? Kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. But until then, it is the Updated Weeb and I'll see you on the official translation scans review.